Ang pagkakaiba ng paggamit ng Lakers sa small ball lineup kumpara sa small ball na ginagawa ngayon nitong Warriors kontra sa Houston Rockets na top 2 team sa Western. Ang dami na kasi talagang nakakapansin, lalo na yung mga analyst, na hindi talaga epektibo yung ginagawang small ball movement nitong si JJ Redick sa Lakers ngayon kontra sa Timberwolves. Ang nakikita kasi na gustong sabayan nitong si Redick ang Timberwolves sa pagpapagana ng mga small ball player niya, na paniguradong yan din kasi yung nakikita niya na ginagawa ngayon nitong si Steve Kerr sa Warriors, na nagiging epektibo rin kasi talaga dahil ngayon hawak na ng Warriors ang 3-1 lead sa serye kontra sa top 2 team na to na Houston Rockets, mga parekoy. Ang Lakers kasi ngayon nakikita na masyado lang umaasa ngayon pagdating sa mga main core nila mula kay LBJ, Luka at Austin Reeves. Yung tatlong yan lang naman kasi talaga yung pinanghuhugutan nitong Lakers ngayon pagdating sa opensa nila. Yung iba swertehan lang kung buwebenasin sa game. Tulad nga nitong sila Gabe Vincent, Finney Smith o Hachimura. Sino pa ba yung ibang mga core nila na kayang mag-produce ng 30 high points sa game? Diba wala naman na. Yan yung isa sa problema nitong Lakers. Tapos itong big man nila o main center na si Jackson Hayes, nilimitahan pa mismo nitong si Redick ngayon sa series game nila. Halos bumagsak sa 10 minutes per game yung nilalaro niyan. Kahit ngayon yung mga GM nitong Lakers hindi pabor sa small ball strat na ginagawa nitong si Redick. Pero bago ang game 4 na mangyari, inunahan niya na yan sa interview na yan pa rin kasi yung gagamitin nitong si Redick. Sa Game 4, nag-eksperimento pa yan mula sa desisyon niya na hindi magpalit o kumuha ng sub sa player niya sa buong halftime. At yan din mismo yung nakitang problema dahil pagdating sa dulo, wala nang ibang nakapagbigay ng matinding opensa dyan sa Lakers dahil napagod na yung mga main core nila mula kay LBJ, Luka at Reeves at sila Finney Smith. Ang lumalabas kasi ngayon ginagawa nitong si Redick na sabayan pagdating sa pagiging small contender ang Timberwolves, na ayon sa mga analyst hindi talaga uubra yan. Dahil ang Timberwolves halos lahat ng mga player o 5 sa mga player nila kayang mag-produce ng high scoring sa game. Mula dito kila Randle, Alexander Walker, Anthony Edwards at Nasrid. Yan yung mga player ng Timberwolves na kayang magbigay talaga ng malaking numbers mula sa in and outside play. Mula naman kasi talaga sa regular season o mid-season, mga parekoy, hanggang ngayon sa playoffs, nasa pagiging small contender itong Timberwolves. Kasi kahit limitahan nila itong si Rudy Gobert hindi naman kasi malaking bagay yung nabibigay niyan pagdating sa opensa, at sa depensa lang nila yan naaasahan. Sa game 4 na nangyari, hindi pa yan binigyan ng playing time ng buong game at wala sa lineup yan ng Wolves. Pero hindi nagbago yung rotationing nitong Timberwolves pagdating sa depensa. Dahil meron silang Nasrid, Alexander Walker, kasama pa si Randle. Yan yung inaasahan nila dyan pagdating sa depensa kung walang Gobert sa ilalim. Masyado kasi ngayon na nasa physical game ang Timberwolves na hindi magawang sabayan nitong Lakers. Masyadong araw kasi talaga ngayon na nakaasa itong si Redick mula kay Luka, Reeves at LBJ, and hindi nabibigyan nitong si Redick ng magandang rotationing pagdating sa opensa ngayon yung iba niyang mga bench player. Sinabi na rin kasi nitong si LBJ na masyado silang nakapokus pagdating sa depensa at nalimutan na nilang pala kasi yung offensive ratings nila ngayon sa series game nila kontra dito sa Timberwolves. Sila Bando, Goodwin o Vincent, kasama na rin itong rookie na si Kinnick hindi nga nabibigyan ng maayos na playing time ngayon sa playoffs. At yan pa naman yung isa sa nagbibigay ngayon ng buhay sa depensa o opensa nila, na naiiba nga ngayon sa nagiging takbo sa serye nitong Warriors dahil ngayon sila ngayon ang may hawak ng lead kontra sa top 2 team na Houston. Samantalang itong Lakers na top 3 seed nalalagay sa alanganin kontra naman sa top 6 team na to na Timberwolves. Ang Warriors kasi talaga sa kamay nitong si Steve Kerr mula regular season pa lang nasa pagiging small contender na yung mga yan, at sanay na itong si Steve Kerr sa pag-handle at kung paano niya paiikutin yung mga players niya. Ito talaga yung literal na small ball lineup mula dito kila Kuminga, Andrew Wiggins pa nun, di ba? Itong si Looney at Musi Moody, yan lang naman yung inaasahan ng Warriors pagdating sa frontcourt nila. Pero nakatawid yung mga yan mula sa mid-season hanggang ngayon sa playoffs. Nasa contender pa rin yung mga yan. Dahil nga meron silang Kerry, Podziemski, sila Buddy Hield and Gary Payton pa na kayang magbigay ng mataas na numbers mula sa outside play.
Tapos ngayon, naging madali pa dahil dito kay Butler. 'Di ba na sobrang effective yung kombinasyon para kay Curry. Wala rin naman kasi talagang sentro itong Warriors eh. Dalawa lang yan na power forward mula dito kay Quintin Post at Musi Moody yung ginagamit ngayon nila na front court, tapos yung physical or dirty game pa para dito naman kay Draymond Green na sumisira sa depensa at opensa dito sa Houston Rockets. Pero kita naman natin na natatawid nila ngayon itong playoffs na dominante gamit ang small ball strat nitong si Steve Kerr. Yan yung pagkakaiba nga talaga ngayon sa ginagawa ng Warriors at Lakers pagdating sa small ball lineup. Kaya nakikita mismo ng mga analyst mga pare ko na yung small ball na ginagawa nitong si JJ Redick hindi talaga epektibo ngayon sa playoffs kontra dito sa Timberwolves. At kahit yung mga GM nitong Lakers ngayon mga pare ko hindi na pabor sa ginagawa nga raw nitong si Redick at kailangan na nilang tapusin yan. At kailangan talaga nila ngayon ng matinding front court at magamit itong center nilang si Hayes dahil hindi uubra yung pagsabay nga nila sa small contender ngayon kontra dito sa Wolves.